Matapos sabihin ng Armed Forces of the Philippines na lalabanan nila ang China kahit wala ang Amerika sa gitna ng isang mahalagang yugto ng modernisasyon, ay gaano na nga ba kalakas ang Philippine Navy ngayon? Alamin natin yan mamaya. At matapos sa mga hamon ni Tariela sa China kaugnay sa scientific research nito sa Baho de Masinloc, sinabi ng China kahapon na mayroon umano silang nadiskubre na isang malaking blowhole sa bahura at naglalaman umano ito ng mga kamakailan lamang ay ibinida ng AFP spokesperson for the West Philippine Sea ang mga kakayahan ng Armed Forces of the Philippines tulad ng mga bagong radar, air defense system, helicopter at mga barko. Definitely, sapagkat may direction na tayo. Mas powerful na radars. We need to know what's out there. Hindi lamang land-based sensors o radars, merong air-based, may ship-based, may space-based. Barko, maraming bago. Air Force, maraming bagong mga kagamitan. Aeroplano, helicopters. Under the administration, modern equipment, more capable, yun ang critical doon. And their supporting package. Kasabay ng paglipat ng focus ng AFP sa external, ay patuloy din ang pagpapalakas nito kabilang ang pagbili ng mga bagong barko. Ngunit gaano na nga ba kalakas ang Philippine Navy o ilan na nga ba ang mga barkong pandigma nito sa kasalukuyan? Ang Philippine Navy ay nasa gitna ng isang mahalagang yugto ng modernisasyon, bagamat malayo pa rin ang layo nito sa kapasidad ng mga malalaking world power. Ang puwersa ng Philippine Navy ay maituturing na mas credible at handa kumpara noong mga nakalipas na taon. Kung babalikan natin ang taong 2013, ang Philippine Navy sa kabuuan ay mayroon lamang 29 na mga barko tulad ng patrol frigates na BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz, 2 landing ship na BRP Laguna at BRP Benguet. Sa logistics support naman ay mayroon itong BRP Bacolod at BRP Dagupan. Sa patrol corvettes naman ay mayroong 11 ang Philippine Navy na BRP Rizal, BRP Quezon, BRP Emilio Jacinto, BRP Apolinario Mabini, BRP Antemio Ricarte, BRP Miguel Malvar, BRP Magat Salamat, BRP Sultan Kudarat, BRP Cebu, BRP Pangasinan at BRP Iloilo. Sa large patrol craft naman ay mayroon itong BRP Emilio Aguinaldo at BRP Antonio Luna. Sa fast attack boat naman ay mayroong 8 ang Philippine Navy at may nag-iisa din itong escort destroyer na BRP Raha Humabon. Sa ating agenda ng mabuting pamamahala, malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas at kaya nating pumalag at ipagtanggol ang sarili tuwing may sisindak sa atin sa loob mismo ng ating bakuran. Ang gusto natin, maramdaman ng Pilipino ang seguridad at kaligtasan nasaan man siyang panig ng bansa o mundo naroon. Ilan sa mga barkong ito ng Philippine Navy ay wala na o nagretiro na sa serbisyo dahil sa kalumaan. Ngunit ngayong 2026 dahil sa ginawang modernisasyon, ang Philippine Navy ay mayroon na mga bagong barkong pandigma na nagtataglay ng mga bagong sistema tulad ng mga Jose Rizal class guided missile frigate na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, Malvar class guided missile frigate na BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang. Sa OPVs naman ay nasa serbisyo na ang 2 sa 6 na Sulaiman class, ang BRP Raha Sulaiman at BRP Raha Lacandula, ang 3 Mariano Alvarez class na BRP Mariano Alvarez, BRP Valentin Diaz at BRP Ladislao Diwa at nariyan din ang bagong corvette na BRP Conrado Yap. Habang nadagdagan naman ng 9 ang fast attack boat ng Philippine Navy, ito ang mga Acero class mula sa Israel, pati na ang 2 landing ship na BRP Davao at BRP Tarlac na baka bago matapos ang taong ito ay madadagdagan pa ito dahil ipinasilip na ng Indonesia ang puspusang paggawa sa isa pang LPD ng Philippine Navy. Ayon sa mga opisyal ng Philippine Navy, ang pinakamalaking pagbabago sa modernisasyon ay ang kakayahan ng mga barko na manatili sa dagat ng mas matagal na 1 buwan o higit pa na pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Hindi lang daw mga barko ang focus ng Philippine Navy, kundi pati na rin ang kakayahang makita ang mga nangyayari sa ating karagatan tulad ng paggamit ng mga unmanned system o autonomous underwater and surface vehicles mula sa Amerika
suporta para mapabuti ang pagbabantay umano sa ating mga teritoryo. Bukod pa dyan ay pinalalakas din ng Philippine Navy ang kakayahan laban sa mga submarino gamit ang mga AW159 Wildcat helicopters na may mga advanced sensors at weapon system. Sa mga dati nating video ay marami ang nagkukorek dahil AW109 daw ang gamit ng Philippine Navy at hindi daw AW159. Ang AW109 ay isa lamang utility helicopters na dala-dala ng mga Malvar class habang ang mga AW159 anti-submarine helicopters ay dala-dala naman ni Jose Rizal at ni General Luna. At sa ibang balita naman mga kabayan, matapos ang makailang beses na hamon ni Tariela sa China na ipakita ang mga marine scientific research nito sa Baho de Masinloc, ang China ay naglabas kahapon ng isang footage na nagpapakita ng yaman ng Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Dito ay ipinakita ng China ang kanila umanong natagpuan na isang blowhole sa shoal na naglalaman ng mga rare corals. May lapad umano itong 1,491 square meters at may lalim na higit sa 16 meters at sa kanilang pagsusuri ay nasa 3,200 years na umano ito. Kung isusum natin ang larawang ito mga kabayan, abay makikita na naman ang mga ogag na may daladalang watawat ng China. Napakaganda talaga ng shoal mga kabayan, pero mas maganda sana kung hawak ito ng Pilipinas. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines ay hindi na nila papayagan ang China na maulit ang ginawa nito noon sa Mischief Reef na isa na ngayong malaking artificial islands at military base ng China. In 1995, the Philippines and the world was fooled by similar statements about Panganiban or Mischief Reef. Today, the country and the world will not allow itself to be fooled the second time around, this time on Baho de Masinloc or Scarborough Shoal.